Una, mga taga-Korinto, Kabanata 4. Ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Datapwat sa kanang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo. Unang pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagat wala ko nalalamang anuman laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipapahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo, upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo sa isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay magtanggi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo nangaghari nang wala kami. At ibig ko sana mangaghari kayo, upang kami na may mangagharing kasama ninyo, sapagat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kami mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagat kami ginawang panoorin ng sanglibutan, at ng mga anghel, at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami, at nangauuhaw, at mga hubad, at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal, na nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay, bagamat inuupasala, at kami nangagpapala, bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami, bagamat mga sinisiraang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman nangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamanhi ko nga sa inyo na kayo maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko saan man dako sa bawat iglesia. Ang mga ibang ay nangagpapalalo, na waring hindi na ako mapaparian sa inyo. Ngunit ako'y paparian agad sa inyo, kung loobin ng Panginoon, at aking aalamin, hindi ang salita na nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririyan ba ako sa inyo na may panghampas, o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan? Una, mga taga-Korinto, Kabanata 5. Sa kasalukuyan ay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay walang kahit sa mga hintil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama,
at kayo mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus mga lumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito, sapagat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, aking ang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangangkakatipon kayo, at ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo maging bagong limpak, na tulad na kayo walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay ng walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayo makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanglibutang ito, o sa mga masasakim at mga manlulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayo'y kinakailangan magsialis kayo sa sanglibutan. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayo makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya ay mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtunggayaw, o manglalasing, o manlulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo, sapagat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi ba kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat, sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.